Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan sa harang sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kuba nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. Ug may gabi niya, Ryan Mark. Yehey! Unsa naman, August 2. Yes, August 1 kagahapon. August 2. Karon, yes, August 2. Yeah. Medyo corny lang kita. Oo, dapat kayo mga tuo-tuo, mga good, aning Agosto, para sa mga Chinese. This is Ghost Month. Ha? Ghost Month. Buwan sa ghost as in kala. Oo, kanang, dili sila mo open of business, dili sa mag-transaction because for them, bad luck siya. Kung mag-open ka o business sa August. Uy, karon pa ko kaibaw, Ana. Pero sa mga Katoliko, di mo siguro Katoliko, kay ang uban ba na magpakasal ba ini ka August 8? Kay 8. August is 8. Unya dayon 8. Ang 2008 unta to ang pinakanindot no 8. Pero dagan mag-open ng mga negosyo sa August 8. Anyway, sa mga Catholic pero mga Chinese bisa. O kana siya makasabot ko kay August manggod is pasaka daw. Ang inig drawing nimo sa inig suwat nimo ba. Kana kung imuha na nuwingan sa 8 kay pinaana kanang infinity nga going up. Pero kung lingin ka, nya dayon big circle sa ubos, mura siya small circle. That's the first song ako na katunan pag grade 1 ba ya. Small circle, big circle. This is mama, this is papa. Ano di ay? Tungod di sa unang balita, Atty. Si Governor Pambari Quatro is ningon siya ipadayon ang 20 pesos nga kilo sa bugas. Kaya nag-istorya ko lang Mr. President. Unya iyang gi-promise ngadto kang Mr. President nga yes, Mr. President, ako nang ipadayon. Pero ilan naman itong gi-implement during sa time sa election under Gov. Gwen, pero gi-suspend kay dili pwede during sa time sa election. So karon ilan nang gipadayon and in fact even ang City Hall doon na po no, nag-roll out na po sila sa tag 20 pesos nga kanang kilo sa bugas, but I really doubt its sustainability ha kung dili good na siya tinuod nga presyo mura gihatag lang gi-dole out or subsidized by the government unya at the end of the day ang maga-bankrupt ang kuan panudlanan sa gobyerno. So dapat siguro gihapon we need to have a more sustainable food kanang program no ang kaning in town ato ang mga palayan hindi po ang convert na into subdivisions. Let's seriously think about that kay di man pwede town in town pagsigit ang import o bugas niya magsigig subsidize ang gobyerno kay dili na siya forever. We like it nga medyo ning barato pero dili man gud siya tungod kay nanatay sakto nga supply sa ato ang bugas pero mura siyang artificial nga kanang pagpabarato sa bugas just to fulfill a campaign promise. But pag campaign promise ang atong yun nauna ato was tungod sa market price good nga ning lower dili kay gihatag sa gobyerno kay it's never sustainable and at the end of this administration wala na ni siya ay kwarta hurot na. Yes, mo na nga gikuan ni Governor Pambari Quatro nga studihan sa gyugunog maayo. Okay. Mo magil paingnan kay mag-abuno ba ya kana ang province is pila to 6 pesos pa ilaha or 13 pesos. Nakalimot naman ko pag-implement yun ana di ba na national government will shoulder the 50% and then
the local government would shoulder the other half. And speaking of shoulder and budget, ang governor or ang province of Cebu kay nakautingkay na sad si Cebu Provincial Administrator Ace Durano nga napay 1 billion unutilized for the school kuan. Wala magamit while namublimata sa ato ang mga eskwelahan nga kulang sa mga lingkuranan, and for this matter Special Education Fund. kulang og buildings. Oh yes. Special Education Fund nga 1 billion wa pa nagamit Wa matud magamit. pa. Kano wa magamit? Oh. Siguro wa nakitaan, nakalimtan kay dili priority, but I cannot think nga dili siya priority kay kanusa sukad kanusa gasige na tag kanang ang mga maestra no nagsige nagreklamo sa kanang budget nato for education no sige nag-feature kabahin na ning mga maestra dili no diri sa Cebu nga mo latas o kanang dagko kaayo nga mga kanang river no para makaadto lang sila mga classroom nga kulang sa facilities. And yet na they unutilize. So, walang wa magamit. Mo tigingon ni Ace no na ni balloon siya kay murag ang interest magsige mo good siya kuan kundi siya magamit kung sige tubo ang interest sad. Orwanan, bura siya nindot pabinawon kay ni earn. Nadako na tag kwarta. Pero ang imuha man gumuna-una na ang service nga wala ma-deliver tungod kay wala magamit supposedly for a certain period of time nga makuan siya, ma-enjoy siya no sa ato ang mga kabataan nga nanginahanglag disente nga classroom, sakto nga facilities, and we were suffering from very kanang init kaayo mga classrooms atong panahon nga wa pag-i-adjust ang mga klase nga we have to suspend classes kay init kaayo ang gawas kauman i-aris classroom dili ma-accommodate sa mga classrooms. Oh, mo na siya na ingon sa mga netizens makataw kas mga netizens kay ngano kuno si Ace Durano mo pero makabantay niya sige lang kuno storya wa pa jud kuno nahimo. Okay, they are still Kala ko na isiguro. Well, siguro sila usap pa 2 months. No, di nagsugod sila o June 30 sa hapon. Oh, 1 month na. 1 month na sila no. 1 month na. Dili sa to na madali-dali. Oy, grabe si kay mga kuan, oy, mga tao, oy, sige lang meeting. Ha mag-usap din na sila din ha. Meetingan mo jud ang mga kwarta, unsaon na pag-spend, unsaon nga maka-save ta, unsaon nga madali, unsaon nga di mo ma-scam. Pero it's good nga na-identify na nato karon nga naay mga unutilized nga budget. At least nata ipaningin later on nga asa naman to mga unutilized 1 billion. 1 billion nga supposedly ang giingon para ni sa special education funds yan no nga pwede magamit para sa mga classrooms, pwede pahimo og mga additional nga mga building siguro kay nagnihit kay bitaw ta karon. Yes, so mo na siya nindot sa mga sa daghan jud ang kwarta sa Cebu province. Daghan kayo kwarta, richest province. Wala gyud na iduda. O ang sunod ni may pangutana, kung richest province ka, do you have the richest people? Di cascade ba siya? Diba? Kay mauwaw man po kag mangangkon yug ka nga ikaw ang richest province pero pwedeng pobrehas sa imong mga tao. Asa din na niadto ang kwarta, asa din niadto ang serbisyo. Moingon ka richest province ka pero dili makahatag og sakto nga healthcare. Wala eksakto nga healthcare system sa iyang mga tao. Mauwasag kag pangangkon og pinakadato ka oy. Unya waday kay madawdaw diri no, mamoblema imong mga tao masakit sila kay mamatay gyud ka, bawal magkasakit. O mo na siya unya bawal magkasakit kay grabe na rabaro masigit baha in town mahadlok jud ta about baha, traffic and all that, pero akong amigo nga karon konsihal na sa Dakbayan sa Cebu, Gerald Paul Labrais, busy na kay ibalik ang Oplan Pakig Sandorot. Familiar ko ning Oplan Pakig Sandorot sa una kay nakasam-an ko aning Mayor Tomas Osmania, now Vice Mayor. Kaya nanawag kaning Oplan Sandorot attorney, this is community interaction. So mga adto sa community, sa barangay, ang police, ang mga law enforcement agencies, and then mga to mga government officials no ana kapangutanon unsay problema unsay dapat buhaton and all that niya dito sa mga bolo kay gi-announce mo dito ni former ni vice mayor siya sa una gi-announce ni kuan ni mayor na muhatag siya 10,000 to 100,000 para sa makasulti kung kinsa to mga turista ba to basta na to'y balita unya kanang naipatong sa yan gi-announce dito pag Oplan Pakig Sandorot
in public sa gym sa Mabolo. Yang Ryan Mark, very enterprising. Magabro ako sa Freeman na nawag din ko mayor. I wanna ask about the 10,000 reward, 10 million reward, but I think 10,000 na to. Are you crazy? Why are you writing about that? Iko ha, dito po di suwat kay public to Why not? Oh, why not? O di man to one-on-one na to. Bitaw. Oh, nitubag sa siya. O pinari siya. Are you crazy? Ko, ha? Hindi to pwede isuwat nga. In public po to di mo gi-announce. Dili man to one-on-one. Actually, ako fan kong memory ni ko Vice Mayor Tam katong kuan pa ko, college editor pa ko niya na I had opportunity to interview him niya. Very accommodating man gud siya. Niya mahadlok ba gyud kay ini sugod ana niya kay his reputation precedes him. Niya in town, student journalist in town ko atong kayo na ba? Wala yun akong kahadlok niya baya when I got to interview him. Eventually, okay raman siya gyud. Okay man siya. Inaanalize sa una sa ma-intimidate ito mga Inglesero kaayo kanang mga nagpakapakal sa mga in English ba. But anyway, Oplan Pakigsandor ibalik na sa Cebu City government. Unya of course ang head si General Paul Labra, now Councilor Paul Labra. Unya kani man ito combat man ni criminalities in each community. So ingon si Paul na mag-Paul kukuha na niya mag-Paul mga tong mga best friend no. Diba? Ingon si Paul no sa una sa CCPO man friend ba good me. So ingon siya na maragi plansa pa unsaon jud how to go through about it kay dugay-dugay nang sanang nawa sa Cebu City ang Oplan Pakigsandurot, but it was actually effective na kuan game plan para kay murag sa community naman sa kay mga panguando din ang kanang mga unsa na mga forces baka ng mga volunteer forces gani Dave kanang unsa na mga apil lang si Dave sa tuwang ito na sigat kita mata ni Dave ningon si Dave ha lapot tay ko kanang mga sana mga anti-crime, mga organizations ba, kanang mga civilian volunteers, nasa na dito, niya maghimo ka na sila itong mga kuan, kanang intelligence networking ng Oplan Pakigsandorot. So, it's very good, Paul. You're doing well. Okay, good luck. Baka just Paul lang. No! Nga nita about criminality si atong ang ipasaka ang kaso. Murder. Over the katong alleged nga kamatayon sa katong mga sabongeros, no? Unya ang kuan bayaan actually ang sad about the development sa katong ilahang mga gipang halungkat nga mga giingon nga patayng lawas kay wala naman sila DNA pa nga makuha ato ang di na nila ka-trace kung ang katong gi-allege nga mga patayng lawas nga dito gilabay sa Taal are indeed the dead bodies of the missing sabongeros kay dili na ma-compare, wala na makuha nga DNA ato nga mga lawas. Unya napagay mga report gikan sa mga pananagat dito no nga niingon nga ang amo man ng mga sako nga amo ang gipang gipang sani wala ba gipang sink para ma-preserve nila ang lugar para sa fishing. Dili gyud daw to mga mga animal remains daw to, dili gyud to mga human remains. So nagwonder yung kung saan gihapon nila pag-prove sa alleged crime other than the testimony sa katong niingon nga kanang nakakita siya o kahibalo siya sa operation o niya dito lagi daw gipatay kung dili ma-corroborate sa mga ebidensya. Mga testimonial ratanan, huyang shot or testimonial, wala ma-corroborate no kung siya ra nag-inusara, so mag-rely merely kung unsa siya ka-credible sa mata sa huwis no kay kaning truth magud lain-lain man tag perception, lain-lain ang klase sa truth truth nga kanang as nakit-an nimo which is probably dili the ultimate, dili siya full truth ug ang truth nga gituhuan sa huwis. Unya kung unsa ang gituhuan sa huwis is the truth that you try to kanang kuan gipatuo sa iyaha. Kung dili ka convincing although tinuod ang imong giingon or kuwang such that questionable imong credibility, daghang missing points, dili ma-corroborate bisag unsa pa ka tinuod ang panghitabo kung sa mata sa huwis dili wa na siya nahitabo or kulang or di siya katuo wa gihapon no wa gihapoy mahimo tungod kay kulang ang iyahang nakitaan. And that's very sad no if kana indeed na ay nahitabo niya dili ma-appropriately prove kay ang mga giingong ebidensya dili makasupport sa giingon nga kamatuoran. Multiple murder and serious illegal detention. So it would solely rely now sa katong mga existing evidence
testimonial evidence as we know it. There may be other things, magkabiyat ta sa ato ang mga viewers o mag-practice ta sa pagunahuna nga not everything sa media ato ang nga ato ang ibawaan maor gyud na siya na mga butang nga wa ta kahibaw. So i-limit kanunay may mag-disclaimer diri ni Ryan ha nga nag-limit ni sa amo ang mga ipang istorya kung unsa imong makita sa media, reminding everyone nga there may be things that we do not know about nga naa sa ongoing investigation. Oh, so muna ato na siyang atangan unya si Senator Riza Ontiveros, the same committee. Yes. So tuloy gihapon ang mga pogo investigation unsa pa mga violation against women and children. Pero surprising no nga indeed katong atong hisgutan previously about Senator Kiko Pangilinan nga moadto sa majority. Si Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan are aligning themselves sa majority no nya. Ang uban daghag na dismaya tungod kay kung naa man ka sa majority wag naa ka sa administration can you criticize so sila na explain ana ngano na siya kung nadismaya mo mao siguro itong ipangutana nga lipay wa ka mo no depende na kung giyon sa ninyo pag evaluate. Ako apil siguro ko sa mga medyo nadismaya siguro. Oh, nakaingon sa the like ha mo. Yan naunsa mo. Gano lagi si Senator Riza Ontiveros wa man siya dito ni koy just minority patas la apo. Unya maka-wonder ka unsa na inyo ang negotiation sa inyong sabot-sabot, what do you expect to gain from it? Nakik-align ba mo sa administration kay para lang makagunit mo sa mga committee chairmanships, and if mao na inyong objective bisan di man siguro mo di man mo kinahanglan makagunit og committee chairmanships para makahimo og mga nindot na balaod at mo siguro or the least kanang compromise positions na hinuon mo nga naa mo ni align sa majority. Pero nakuha jud nila ilang gipangandoy nga kuan committee education, basic education si Senator Bam og gay nangutana no si ni political advisor Liama sa una ngano kuno nga basic education wala na po kuno gikuha ang higher education. Sa nga pangutana puslan maglaan na mo diha no dapita. And yes, Senator Kiko is naa sa agriculture kay mao baya gud na iyahang battle cry atong higayon na nga nangampan. So mahinayon na jud to katong breakfast sa mga public schools. Yes, actually nag-file na siya og bill para sa kanang free breakfast kay problema gyud na ang stunting sa ato ang mga school children, way mga kaon, kulang sa nutrition. Oo, so atangan kaya ang uban ra ba jud yung ha kisa naman sa mohika yung ana ada basta nay kwarta oy nay mahika so baro na nato kay nagka-volunteer usa na mga problema huy na ka sakto na siya og budget nga kanang proyekto kay kanang nakakita ba kita sa problema tinuod no nga mga school children nga moadto sa eskwelahan nga mga way pamahaw and maluoy ka sa mga maestra despite siguro sa uban mo ingon ba nga mga tiger ni ubang mga maestra pero nabay pod nga kanang gahatag yun sila gigapakaon sa mga estudyante baya gyud tungod kay di nila maako nga matuog na lang di askilit kay way kaon gutom kaayo. Di ba sana kasabot ang bata intang sa katunan na anak ko naglapad iyang kay mo siya kaon. Way pamahaw nya mga liwang kay mga gagbay kaayo kay walay mga kaon kulang sa nutrition. Yes, pareha na sa akong mga mentees ba sa pageant Q&A nga mag-diet 1 meal a day ra umad. Oh my God. Naglapad sila malipoy ko hoy dapat bukaon ka before ka mungari ha kay unsa ko pagdupag sa akong mga pangutana di ba ka na maka-remember kay naglambad naman imong udaan. What is important is properly nourished mohang lawas at the time nga supposedly nakakaim sa imong sakto nga panghuna-una lihok na kay na imong utok gamit ka na ni imong utok ana so dapat na siya i-grind di mo siya pakanon kasuway na ka nga wa kay kaon sa diba sa puton jud ta reasonable ka usahay kabantay mo nga we are very unreasonable usahay kung gigutom ka magawas mo ang tayo nice nga kinaiya mo sabi ko ng uban nga mga budget tips ba na before ka mag-grocery dapat busog ka. Kaya kung ka dito sa grocery, magpataka na lang kang pamunit dito. Ilista daan po ang inyohang angay pamaliton before mo ato sa grocery. You're not on your right frame of kuan. Ako guilty ko. Kaya dili man ko mulista. Kanang agian na nako ang shelf niya. I would know nga kanang gikinahanglan. And yeah, kanang na kay dili kay kinahanglan pero ganahan ka. Dili jud masunod ang lista.
Kay madugangan. Makasud ta sa grocery no ang atong tuyo usahay di pa na to mapalit. Igawas na to mo kayo ha? Wa man diri akong purpose Wala diri. Laki man ako mga bit. Daghang na dugang dili mao. Nakakaloka. So, budget tips ilistandaan ang mga gikinahanglanon kaon jud. Say mahal. Mahal. Mahal man jud sa gawas. Dili magpagutom. Diet tips siguro ni sa mga gusto pod mag-diet no nga ayaw in town abusuha inyohang lawas. Okay, budget tip man ni magdasa jud mo og tubig ninyo ha. Tumbler. Diet tips o budget tip gini nga mo ang gihimo. Aron malipan niyo si Mayor Nestor Archival. Yes, no, nga magdala-dala yung tumbler. Sunod ito mong hatag sa doon ka din na Mayor Nestor Archival tumbler. Actually, nakita mi last Wednesday, no? Kung si visita sa iyaha, nakakita dyan ko nga dala-dala yun siya o iyahang kaugalingon nga tumbler. Bisa katubang siya na mo ha, so ever ready sa iyahang tubig. And katubutangan og mga water dispensers no, sa City Hall para gamit na lang mo o ato na lang mo mukuhag tubig sa using your own tumblers. Masa na water? Yeah. Tap water? So, namin donate kaya mo abaya alkaline water. Wow. But speaking of Mayor Nestor and Bamba, nindot daghan kay ganahan yung mga netizens magtanaw ba nga slide photos yun no? Silang Tom, silang Pam, silang Nestor. And then nagtanda kay na kasinabot yun ang Cebu City o kuan Cebu Province. Kasi nabot na po ito panahon ni Mayor Garcia o ni Governor Garcia. Katong raw niya, katong Rama, mag-aaway mo si Gwen, si Tomas o si Gwen, away sad. There was a time the friends na si Mayor Rama o si Gov Gwen. So are you saying di sa musalig din ha kayo 1 month pa ba sila in office? Basta next year mag-away na sila. Hopefully na I shared vision good karon si Mayor Nestor o si Gov Pam no para sa kayuhan sa entero isla sa probinsya sa Sugbo niya sa ilaha pa man nagsugod ug maapil na pud ang ubang mga syudad no labi na katong mga syudad nga namoblema in town sa problema sa baha no so ato ang tan-awon pinakadako nga challenge para nako ang kaning problema gyud nato sa baha nga dimension na pod ni President Bongbong Marcos during sa iyang State of the Nation address pakauwaw ra kuno ning mga mangontrata. Mahiya naman kayo. Niya kanang kahibalo na kuno ang tanan regarding sa mga kanang SOPs o niya mahiya naman kayo in relation to di ba sa problema sa kani ang atong mga infrastructure in relation sa problema sa baha ug uban pang mga proyekto ba ato na isgutan ko niya. Yes, so muna din ha, but before that mo padayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Okay, ning balik na ni kadaghan bitaw kay hisgutanan dilo niya. Bitaw ninot kaayo to ang tandem ni Mayor Archival ug ni Govpam. Hinaot nga moabot gyud ni kaayuhan sa Usa sa mga kuanjud produkto silang tandem nga nagkasinabot yung Cebu City kay kanin yung agianan sa IT Park. You know, nalang po sa Manila, usahay, matugod, no? So, dali ra kaayo from IT Park Terminal, mo sure siya dito. So, kinahanglan sa Tumoy. harmonious ang Dali ra kay tamo. Yes, we iblakan to nga daan kato nga Access Road ba? Karon adto sa IT Park ya, padungan north, di ba? Ang mga kuan dili na mo agi dito sa gawas sa Tesla dili na kadto na sa Access Road. personal testimonial Ipakita bitaw to pag abli bitaw the effect of kung magkasinabot imuhang mga public officials. Dapat sinaptan na ilang yung daoy, magrespeto ay tana sa mga boundaries. But before tamo padayon sa atong main topics karong gabi na attorney, let's say congratulations sa Alas Pilipinas Volleyball Team. Bahalag napildi sila, kaya nakapildi nila ang powerhouse Thailand Bansay. Wow, congratulations. Pero ang nakanindot kaya naka 4 sets sila, nakadaog pa dyan sila sa first set unya dili na kulilat ilang score. Kaya na mo mga kuha na kanang pildi gihapon ning hala. Kung mo nagtanaw sa improvement nga kanang Thailand major na dako. Sige lang, congratulations gihapon for the effort. Dili kay ang ila dili mas gusto na kulilat ang score sa Philippines na magusa 20 per me, 25. Unlike before years ago pa na nagsige pa jud build up sa atong team, national team. Layo kay score sa Philippines. Uy, kung Thailand ang kontra. So, yes, congratulations. Pildi sila in 4 sets but nindot ilang performance gabi. Nasad sa Thailand, unya, ako kasi kusunod nilang kontra, but I just want to say congratulations. Happy ko sa resulta. Uy, kay dako na kaayong improvement ang Alas Pilipinas volleyball team itandi sa among panahon. Ryan, nila lang pang-hosting, pang-sports, sponsored commentator. Charing lang. Sige, first topic, attorney. Dili bitaw kay Muraog. Nag-great mangguta, abi na kong fake news. Karong si Manahuna, ang usa ka item nga gi-quote si Attorney Kaufman, abogado ni Tatay Diggs, nga ningon siya wanay appeal sa Harry Roque sa whatever team ni Tatay Diggs. So, gingon dito he's not needed. Murag ginana akong pagkakuha sa iyahang message o ang lain akong pagkakuha kay murag samok-samok lang siya dito, he's not helping. Kaya murag naka-trigger ato katong giingon ni kanang Kaufman nga nagplano si Rocky nga ikiha ang Dutch government. Yes, no? Last one pa to, mga 2 weeks ago to nga istorya na to nadunggan nga iyang ikiha. Ikiha ang Dutch government in relation sa kang ICC gihapon. So niingon si Kuan, it's crazy. Amaw. It's crazy. Kung kita ba na-resibo kay amaw? O di ba dyan mo dapat awayon? Uy, naabiya dito imong kliyente, imong amo na dito. Imong dyan awayon, ikiha mo. Feeling kay siya, appeal pa siya, no? So papauli-o na lang dyan ko siya. It's not helping. Pero iwas si Rocky nga, huwag mo nagsamok-samok ko eh. Wala nga siya appeal. So okay na nga, pahawa siya appeal. Kaya siya pauli na sa Philippines. Yes, Rocky, di ko mapauli. Kaya akong promise ni Tatay Digo nga, na-adjure ko kung makagawas siya, ako'y una niyang makitaan. Kaya ipapahawa man siya. Muna itong pangutana karon, no? Kaya despite all the dedication ni Tao niya, okay, kang Tatay Diggs, ipapahawa naman. Ilaglag na siya. Ilaglag man gyapon siya. So, gusto ba nga gipaundang ni kanhi Presidente Duterte si Attorney Harry Roque
sa pag-apil-apil ni ini sa iyang kaso sa ICC ngano man. Mura ato na lang naisgutan sa una, di ba? Dili naman siguro sa kaso mura sa tanang butang man siguro gilaglag naman siguro si Harry Roque. O ato naman nag-isgutan bitaw katong pag-abot ni Duterte dito sa ICC. Ato adjun san nga dili jud ako sa Rocky oy because he himself is a fugitive. His liability to the team ni President Duterte, dili siya makatabang reputation-wise, murag wa siya ika-contribute. Siguro strategy-wise, karon makita na nga strategy-wise, wa gihapon sila magkasinabot kay ganahan man yun si Harry Roque nga mo-appeal. Isig, luwason siguro iyang kaugalingon iyang mga strategy, even ang kaning iyahang pag-pledge of loyalty kang President Duterte is actually a ploy to save himself and President Duterte and his team murag saw through that. Bitaw na I'm wondering. Fugitive naman siya. Yeah. Fugitive naman siya. Kaya naman siya warrant, di ba? Yes. Pero sa una ramang yun na siya ang liability baya sa administration ni katong pag-COVID. Katong nangaway siya sa mga health kuan, matod pa, mga health professionals, no? Katong sa Zoom meeting lang. Oo. Yan, naman ito nigawas nga, huy, ang kayo role nga mag-apil-apil dito sa unsay mga istorya dito, igo ra baka maminaw kay spokesperson ra mangkaw makatay authority to speak on behalf of the president. And yet, no, wag na siya nilaglag at that time. Executive Secretary, di ba? Unsay naa ni Harry Roque. Unsay naa ni Harry Roque nga dugay kay siya gilaglag sa administration o karon sa team ni President Duterte. Karon lagi sila naka-finally ingon nga di na gyud ganahan mo pawan na had they been diplomatic sa iyaha all along nga murag siya na lang untay sabot ba nga dili na siya mo apil-apil pero mo apil-apil gyapon siya. Harry Roque needs to save himself at this point. Di siya kauli sa Pilipinas kay naa siya pending warrant of arrest for violations ato ang anti-trafficking in persons law tungod atong Pogo no violation niya sa Pogo. Di mo siya ganahan magpapriso. So, adto ra gyud siya dito. Unya, nangayo siya og sa mani kanang nangayo siya pakitabang sa Dutch government karon iyang itihak. Yes. Oh, so primero si Sal Panelo pamanto ni Ingon, di ba? Murag ang anti-Rocky gyud siya. Kano sa itong mga statement niya ni Rocky. Eventually, months after, katong si Sal Panelo pa, Attorney Sal. Hello, Attorney Sal. First name basis. Si Sal, hello Sal. Also, karon si Kaufman na sa iningon gyud. Nga dili na gyud nila wala siya kinahanglan, di siya makapilon. Oh. So kana siguro maluoy sa ko ni Rocky attorney. And on the other hand ba, that's life. Kana bitaw murag imong gihatag tanan. Binigay ko na lahat. Oras. Tanan. Baka lang siya. Oo, niya pagkahuman wala nagilaglag na kana murag matapos mo akong gamitin ana murag drama pa sa mga stars in mga movie. Magsalitang ugat pala tayo is buwan ng week. Ginawa ko lahat. Ngayon tapos ka na. In life ba, murag di na makakinahanglanon good Rocky because you yourself is a liability, no? So nawala na po niyang dignidad sa pagkakaroon ng murag. Siguro na ay panahon nga nindot paminaw si Harry Roque. Kato mga human rights lawyer. Advocacy. Siya at that time, abogado siya sa mga ampatuan. During sa ampatuan ng mga hearings, no? Pabor sa prosecution, meaning sa mga biktima sa ampatuan massacre, no? Murag frontline din siya kayo. At gayon na murag hero yung kayo siya. Katong isaka siya sa kuan, gate. Katong kaso sa American nga, Laude ba to? Itong lawyer siya ni Laude. Everything that it takes to project himself as defenders of the oppressed, iyahan na basta human rights. No? Basta human rights. Unya, he could fall that far. Mulayo kayo at that time. Karon kay nahimo naman siyang part sa administration ni President Duterte, nawala gid iyang dignidad. Nadaot jud siya lagi. He had to defend a very bloody war against drugs. War against the people ay himo ni President Duterte unya karon kay after all the kanang tanan niya nga gihatag sa iyang kaugalingon ba iyang kaugalingon o iyang kalag na siguro nahatag ani gilaglag na siya. Sakto naman gud na pagkauman sa Duterte administration balik siya sa law kuan profession
i-renew to niyang mga advocacy, human rights advocacy. Agoy, nag-abogado man to siya, balik na dyan, ang active siya, wala naman siya sa administration, wala naman nilang administration. Napogong masan siya. Wala no, pero there's no redeeming siguro ang kuan Harry Roque bisag unsaon natong imagine after all nga tanan niyang gipangbuhat tanang pagpakauwaw no hangtod sa eleksyon apil ito mga sayaw-sayaw careful lagi mo na inyo mga sayaw-sayaw makapili siguro nagwa mo'y angay nagking meme si Rocky Boy di na dyan na siya kabalik katong nindot nga image sa una as an human rights advocate di na dyan to niya mahawkan og balik kay katong sa team ka so wala lang yun siya katong team ka di lima nung team ka sa maamag sige ba siya itong balik-balik kuya katong sa video niya katong birthday greetings for di lima katong sa itong mamatay mabulok ka sana sa unya karon kay sige mabulok siya sa Netherlands so mo na diha oy ambot na maluoy ko ni Rocky pero gilaglag na siya pero murag kanang wala gyud siguro siya laing kapadulngan except ang kaning being with the team of President Duterte murag mao na lang siguro iyahang kanang destiny hoping nga embrace siya sa mga DDS gilaglag siya so asa naman siya paingon karon no nya nanganti laya to siya kay ang rason ko no nganong nagkalisod-lisod ang iyahang pamilya karon kay si President Bongbong Marcos pero murag hilas mo kaayo to paminaw no kanang anti-Marcos ka etc no if it all goes all the way back sa panahon sa martial etc maka-admire ka nga okay anti-Marcos etc pero makakita man ka nga personal buha ra man kaugalingon nimong ginauna nya karon gilaglag kas mga Duterte unsa na man ka bitaw may bag si Marcos nagsugo niya sige pag-abogado din na sa mga pogo wala man gid siya kuan in town redeeming value dili gid taon dili siya incapable siya of redeeming himself siguro mao nang bisan og ang kampo ni Presidente Duterte mura dili man gid sila friends ni VP Sara o sa entero pamilya isuka na siya luod na gid siguro kaayo luoy sad si Rocky na mga reaction din ha isuka sad sila ano nato ni mga reaction nato ikan sa ato ang mga loyal bayani kabantay na kung kay balik-balik man sila husto jud si Belinda Bae ingon nga husto nga iyahan ipaundang si Harry Roque tungod kay wa nay kaayuhan puro dakdak basto si Roque way respeto sa kapwa murag abogado sige pangdaot puro fake news ray bawaan sinungaling buwa ang babag sige putak-putak actually kaya mag-ingon ani pod no si Gerbert Trusino husto ra gyud kay wa na gyud siya angay wag bitay angay sa Harry Roque kailangan na to kung nabailain pa ato nang soki si Herbert Trosino met that from Las Piñas yan na si Herbie de la Torre na-realize na siguro sa kampo ni DRRD DRRD na sayop kong type PRRD siguro ni FPRRD nga samot sila kapildi sa ilahang pildi na nga kaso kung mag-apil-apil pas Roque wa man gani siya katubang sa iyahang kaugalingon nga kaso posible pan gani nga mauna pa siya balik sa Pilipinas kay ni DRRD yun o posible nga mapriso siya kung abogado ka niya mapriso ka sa dungog nimo nga kana nagtago-tago man siya no should have face justice gatubang yun unta niya no iyahang kaso dili basig mahimo pa siyang hero pareha siyang dilima ba nga wala jud nilayat yes papriso siya dito mauna karon si Harry Roque murag dili na gid ni ma-redeem iyahang kaugalingon pero dili na gyud siguro na siya tagag platform po na niya ang ato ang kanang ko ano media dili na siya i-entertain dili na siya i-entertain ayan hatagi og venue pa si Mars for me he is also irrelevant na yes kuan kanang na-serve na niya iyang purpose administration ni President Duterte karon he is just saving himself walay social cause walay relevance na nato mga katawhang Pilipinhon he is only out there to save himself wala mauna na din ha and then our next topic is ari na ta diri kato in relation sa giingon siguro ni President Bongbong Marcos regarding atong mga porsyento sa ato ang mga pero iya man gitong i-address sa mga congressmen o sa mga politiko oy nya mga katuningon siya nga mahiya naman kayo and then ning sakay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga niingon nga naayod ng SOP 40 to 50% no mao ning ato ang ipangutana karon mutuo ba
mo sa giingon ni Baguio City Mayor Magalong nga SOP sa mga proyekto sa baha o nganuman. Ambot lang kay basig kung imong tan-awon ang resulta mapitig gyapon daghanang baha bisan sa pag-giingon na nga natay gipangbuhat against baha ana pero ibaha man siya maayo gyapon Luzon ang Cebu. So basig substandard ang pagkahimo ng mga proyekto kay nanan dito sa SOP kao nagmaayo. Dili ra gyud siguro na sa proyekto sa baha no, sa tanang proyekto siguro nga sa tan-aw sa kontraktor or ang kontraktor mismo kay balo na og ang ning contact ni nga politiko nga naa gyud mahatag kay murag kuan atong nahibaw-an no, naa gyud siya naay 10% gamay murag maka una man ay level good maluoy na ka ng 10% kung gina ka barangay anak makaingon na gamay ra lagi kung depende sa office natay nahibaw-an nga dako nga proyekto diri sa Cebu ay 40%. Oh, my God, kada ko ng 40%. Full down daw kanang ang official public official involved dili mo sugot nga down payment unya kanang ang the next is kanang full payment money down jud dayon ihurot ko daw bayad ang 40%. Just muna nga akong source ana kay ang abogado sa katong construction. Muna nga ubang mga dan mura na siya pizza. Yes, luoy kayo bitaw no. Ang kaniba masakripisyo man gud ultimately ang quality sa project. Unya daghan na kay tag nakit-an nga mga infrastructure projects dili ta mo limit sa baha no. Mga infrastructure projects particularly nga kanang after all mga guba gani unya muli sa pag-upa turn over tulay dito sa Kuala asa to San Luzon no unya karon na po ko nakit-an nga kalsada dito somewhere nga nahugmak gyud ang taas kaayo nga lang sa kalsada mura siya kan Central ba kanang nakakamatay no. Ang inyong corruption is deadly para sa katawhan no. Mga tulay nga mga hukmak no kay substandard kay gisiguro ang 20, 30, 40 murag makaingon lang tag kumudawat og 10, 20 nga wow kanang kuan ani niyo dili kay siya corrupt pero corruption gihapon unya ari man gud nakuhaon sa quality sa ato ang mga serbisyo o kani mga infrastructure. Okay, usa pa pagbawi anas contractor in town nga ang iyang ginansya taro padung sa SOP ano si iyaha. Unya kanang para na ko even kaayo na ang mga tao nga mo buhat ana nga maniguro sa ilahang porsyento at the expense sa kani nga mga proyekto kay ang resulta and product is kamatayon magud no kadaghanan kanang imuhang masakripisyo ang serbisyo pananglitan when the president pertain to mga flood control projects nga hay naman bilyones ang na-allocate pero either wala or substandard ang quality. It's public service. It's still the economy ang na-affected. Unya, we all know nga it exists. No? Naagyon siya. Unya, how to solve it? It's in the system. No? Kanang part siya sa system. Natay mga naibawaan na kontraktor nga ready na no? Ang ilahang kanang pila ka porsyento ang para sa politiko nga nag-endorse kanang proyekto ato nila. And it's so sad no kay sige tag reklamo regarding kanang mga corruption. Sige tag reklamo kabahin sa dili maayo nga mga serbisyo nya mato na sa corruption. Kana jud basically mga tana ka nga ganahan mo kay mumulat sa ana pila ra may sweldo na yan dagko ka mo gasto ining pangampanya ninyo. Milyones ka mo gasto. How do you bawi that? Anya to des mga SOP. Sa SOP no. So ang awayan is not actually the sweldo. Pila ra din ang sweldo. Mo range siguro kung public official ka kag 50 may ngaranggo padong na 200 300,000 siguro going to the pila sweldos presidente nato karon no. Kung una-una mo, gamay ra ba yan na siya kumpara sa pilay madawat nila sa SOP. I'm wondering dito po, dagamag mo allege karon kanang si President Bongbong Marcos should be investigated. Actually, you'd wonder all the way up. Pero mura, pag-ingon niyang mahiya naman kayo, makapapunta na po ikaw. Basig ikaw po. No? For you to say na mahiya naman kayo,
ako hindi kahiya-hiya. Oh, unya imo mga paringki, no? Kanang unsa kani, ang kaning mga naging aliado nimo nga naa sa Senado karon, unsa pud kaha? Padung pabuka to nila ang imo ang ingon nga mahiya kayo. Ya kaniron giingon ni kanang Baguio City Mayor Magalong, no? Actually, I really admire Mayor Magalong. Police ba yan na siya, ha? And yet, ang Baguio is now a human rights city, no? So ang i-award na to, recognize kay really he is defending human rights workers diha sa iyahang kanang kuan, diha sa iyahang syudad, even to the extent of kanang openly advocating para sa ilahang safety. So admirable now is he's talking about corruption, no? Porsyento mga SOP nga madawat sa mga politiko nga mangontrata. Oh, so most likely katuuhan jud na ang gisulti ni Kuan. O naarabay pag-uron nga si naarabay propose kanang balaod nun karon si Senator Cheese, di ba? Dili mangontrata ang mga parente up to the 4th civil degree. Ang second cousin na, no? Until sa imuhang or civil degree of consanguinity. Mag-lecture na sa kuha ni Saon o ihap ang degree. But anyway, padong sa imuhang second cousin niya mo. Kuha na lang na inyong mga common link. Pero, kana ba? Kanang and affinity, appeal sa dana, di ba? Oo, mauupod yung mga mo, friends. No? Nga kanang you are there and then you are giving special favors or mga kadugo sa imong partner. Dili ra ba nindot ang serbisyo, no? Mapil mo kauwaw ba? Okay, so muna din haon niya ang mga reaction. Reactions gikan sa ato mga suki gihapon ni, no? Gikan ni Ariel Lazarte, tuo mo lang very rampant. Unya si Maria Lavestrio, mga bago ni nga pangalan, no? Mutuo ko, grabe kaayo ka mga kawatan. Hope you could invite Attorney Regal. Naghanatang reserve nga invitation diri kay ingon siya sa iyahang vlog nga natumba ang pader sa kanal in Mandawi. Ang mga news man di ba? Kung pwede anang gas. Flood control nga walay baha kay ang gigamit lipak nga kawayan. Ang mga yun dapat ipang-investigate siguro instead nga bakal. Si Angel Yuribalio ato po ding suki, mutuo ra gyud daw siya. Wala niya gi-explain nganong mutuo siya pero wala kita man tanan mutuo nga naa gyud na siya. And indeed, no, dapat ikauwaw ni sa mga gipasabot ni President Marcos, apil na po siguro iya mga aliado, no? Kaya kung ipasabot ani katong mga dili ni aliado, unfair po. Tanan gyud to, para gyud to sa tanan. Nya na magpakbaya sila. Oh, so mo nang magbantay takin sa mga like kung sa tong give up ni Mayor Leni Robredo Intelligence Fund sa batiya. Yeah, confidential fund. Dili na niya, dili siya mag-confidential fund. Dili siya mo dawat ang confidential fund. And then nisunod si Mayor Gowon ba sa Dalaga? Dili, Dumanhog. Nga dili na po siya mo dawat o kana. Ano na pati laing nga nisunod o mga tulor man. So of course Vico also. So kada admirable kayo na no kay before Mayor Leni si Vico magido ang kuan siya murag epitome of good public servant. Dili pwede i-mention iyang name, dili pwede ipilit iyang noun. Nya nakaligari ato kay ang iyahang katong ni atbang niya nga first time voter magudi ay to after all niingon nga let's not stop in good governance sa lakay unsa di ay. Problema kuno kay his focus on good governance kuhangan di ay mo na siya ang mother kuan mo na siya ang foundation. Dapat lang good governance. Governance kay mao na diha tanan no. Good governance, everything follows. More ba siya, kung faithful ka sa Ginoo, most likely kasaligan gud ka. Kay kung faithful ka sa Ginoo, mahadlok man ka mamakak, mahadlok man ka mangawkaw, mahadlok ka mang limbong. Unya, ang iyahang kritik ang giingon kay good governance kuno kaayo siya. Ala kay unsa gyud dapat ang nakana good governance jud ka oy. Speaking ani mga money ba si kuan Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Kay friends na sila ni Govpam. Friends okay na sila. Chika man sila, no? Because I don't see any kuan man sa nagpaay sila dito. Di ba? Civil good sila because they should work together.
especially nga Cebu province nag-shift sa iyahang focus sa tourism instead atong mga suroy-suroy no wala na ba magkuha na dita mag-provincial charter day na ba ta karong August 6 greetings sa akong anak na mag-birthday on that day si Marcy so happy birthday so mo na siya ang uban mo nga hala kuan ana kontra kay kaag maayo ana gob sa mama ani ko ha mag-usa sila kita dito sila nagpaayos na dito in front of everybody machika din diba pero speaking of Secretary Frasco inambot siya nga you are underperforming as DOT Secretary ingon sa Frasco dili kadaghan akong kita kadako na mong kita kadaghan mga foreigner na kami last year dili may underperforming but under budget kay gislash tong ilang budget gamay na lang kay nahibilin nakakaloka usapang pera gihapon actually no pero ngayon gyud nga tan-awon pud nato ato ang thrust ato ang tourism na dili siya ma-focus on personality rather kana gyud kung unsay nindot sa Pilipinas siguro way labot ang mga tao kay nakaibaw bitaha nga kaning ang DOT mismo dili na gyud nila himuong selling point ang mga kababayan sa Pilipinas no beautiful girls here no in bikinis walay ingon na anaan beautiful places na yes and beautiful people and beautiful country manang I love Philippines ibutang palang beautiful country with all the SOP and oh my God more SOPs dapat wala gyud ng SOPs kay kinabuhi sa katawhan ang nasakripisyo tungod ana but before we kanang our ending i-greet to matungutanaw kay daghan mo pa sila nakita bitaw mi last July 30 nag-culminate sa World Day Against Trafficking ato Interagency Council Against Trafficking nag-award tag mga local government units nga naay ordinansa against online sexual abuse and exploitation of children and one of the awardees of course is ang City of Mandaue partner pod nato unya ang nindawat on behalf sa City of Mandaue no usa ka daycare worker no nga kanang dedicated kaayo and si Mila del Castillo ning approach gyud siya nako ningon gyud siya nga mutan-aw gyud siya sa Saire anya mo to iya po tong anak ang maestra sa Montessori regular gyud sila so Ma'am Mila del Castillo may gabi dia hinaot nga nagpadayon mo og panan-aw ni Ma'am pod sa Montessori ingon siya daghan kuno silang daghan gyud kunong manan-aw no so salamat sa tanang mga nagpadayon og tan-aw sa tuwang programa in fairness thank you so much sa mga viewers mga silent viewers from all over the world. Yes. Diba? We're going global. Dili lang sa Pilipinas but everywhere dapat sila mag-English na ta. Mo na siya nga, mo lang gidili ta magpasaya-saya, di na ta magpataka ani atong mga kuan ani atong bakbak kanang mga kuan na kay takay. Dagham sa gyud mananaw ya di magpail na kanang mosultira nga. Like dito bitaw sa grotto. Sa grotto kaning sa pilgrimage ba lain nga mga communities sa probinsya yung abot din mo na huy napaka sa city ano mo tanaw ba ako so yes thank you so much but wala tayong panahon before we go let us say thank you sa Palma special po si Palma ni Nanay Diana Limchuan ni Tatay Dodong Limchuan ni Robert ni Inday si Matman si Mabel si Joanne si Nilo si Dave ug si Ferdy wala si Brian ro absent sige lang bata see you batay bata 1 2 3 wala tayong panahon magkita tagbalik sunod sa Madupuhon din lang sa paborito kasama tang panihapon Saire ta memorize na yun yung pinaka